Programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Last week, mga challengers nagpasikap sa atin para Hall of Fame ni Monica ay pigilin. At lalo na nang makita ang cute na batang ito, sa galing sa pole dancing, siya ang naging pambato. Napaka-amazing talaga. Amazing Joy! In my heart you'll always be a place. Ngunit muli silang antig sa obra ng kampyong Astig. That was beautiful and flawless. At dumating ang pinakahihintay ng lahat. We have a new Hall of Famer, Monica! Upabol si Monica sa Hall of Fame na pangkat. At ngayong gabi, Wapak na wapak. silang mga talentado na muntik ng manalo, pinagsama-samang muli para mabigyan ng pangalawang tsansang magwagi. Dapat ikaw manalo. Sino ang dalawang mapipili na siyang makakasali at mabibigyan ng pagkakataon sa nalalapit na Battle of the Champions? Medyo mahirap itong competition natin ngayon, ha? Simula na naman ang mahigpit na labanan at they all shine bright sa unang wildcard night dito sa nagniningning na talent show ng Pilipinas, ang inyong talentadong Pinoy! Magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid at welcome sa paboritong talent show ng bayan, ang... Mga kapatid, ilang linggo na lang at magaganap na ang pinakahihintay nating third Battle of the Champions. Kaya simula ngayong gabi, mag-uumpisa na ang ating wildcard episodes. So, just like last year, magkakaroon tayo ng 4 na wildcard episodes. So there'll be 18 talentados who will be competing for the next 3 weeks. That means 6 talentados per episode at yung top 2 scorers from each week will battle one another on the 4th week. Ang mananalo po doon ang siyang magiging wildcard talentado at makakasama ng ating mga Hall of Famers sa finals for a chance to win 1 million pesos and the title of Talentadong Pinoy's third ultimate talentado. So folks, tutukan nyo lang ang ating palabas dahil ang isa sa dalawang mananalo ngayong gabi ang maaaring maging susunod na Hall of Famer. Kaya bago natin umpisahan ang bakbakan, eto muna, pakilala natin ang ating talent scouts para sa gabing ito. Una sa listahan ay ang komedyanang Matalinahaga. Please welcome Kay Brosa. What doesn't kill you makes us stronger. Stand a little taller. Next up is a lady with boundless beauty, Miss Rufa Gutierrez. And finally, isa sa ating Celebrity Talentado Champions. Give it up for Professor Arnel Ignacio. Ayos, handa na ating scouts. And also, our jury is seated behind them. Kaya jury, magandang gabi po sa inyo. Ano pa? Wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang first wildcard episode for the season. Matapos sumali sa ating palabas ang ating unang wildcard finalist, tuloy lang siya sa pagpapractice ng kanyang gitara. Ano kaya ang plano niya sakaling siya ay palarin ngayong gabi? Alamin natin mula sa kanya. Yung feeling ko yung na-pick ako, masaya ako kasi out of nowhere siya. So, na-excite naman ako. So, para makapag-perform ulit ako. Kung manalo man ako, yung pera na makukuha ko, gamitin ko pang fund ng college. Kasi magsusubok ako mag-apply ng scholarship sa out of the country in the US. Kahit naman matalo ako, manalo, masaya pa rin ako eh. Kasi napili pa rin ako, meaning out of thousands of people, napili ako. So, okay na yun para sa akin. With music to take our blues away, please welcome Paolo Giz de Ortega!
tonight is Paolo Gis de Ortega, all of 16 years old. Hello, Paolo. Okay. Kay, ano sa palagay mo? Hi. Ang pa-cute. Nagka-bangs lang, ha? Ay, Lola, pinapusoy ko yan eh. Yung last, I think na-judge kita last time. Oo, na-amaze ako sa'yo the first time kasi ang bagets mo pa. Tsaka bihira na lang talaga ang talent ganyan. Tsaka likot ng kamay mo in fairness Parang nakulangan pa ako ng konti Parang hindi mo tinodo Parang walang bopak factor sa akin. Pero yun ang feeling ko, ito ako lang naman Huwag ngayon magalit, Heller. Yun lang, I thank you, Bao. Thank you very much, Kay. Rupa? Hi, Paolo. You're 16 years old. Napanood na rin kita mag-perform dati. Alam mo, napaka-unique ng talent mo kasi most people that play the guitar usually just normal pop or rock ang pinapatugtog. But yours, it's very unique kasi blues, di ba? Para sa akin, talagang katulad ng sinasabi ni Kay, wapak na wapak. Kasi you're only 16 and you have a long, long way to go. Kaya good luck and congratulations. Hindi naman ganun pa. Thank you very much, Rupa. Professor, ano sa Yes. palagay mo? Hello, Paolo. Ay po. Nag-agree ako sa kanila na yung blues, it's very unique. And ano to ang blues kasi to enjoy it, it's like, kasi wala namang pyesa. You'll just be given several chords and you play Invento lang, around. You play around. That's where the talent comes in. Ang kulang, alam mo, yung sarap. Kasi masarap yan di ba? Lalo na yung, if you're, Yung lagkit. Di ba completely wala ka ng pakialam sa amin. And that's when the art comes in and the beauty of the music penetrates everyone. Good luck. Thank you very much, Professor. Thank you very much, Dance Scouts. Okay, Paolo, thank you very much for your performance. I'll see you at the end of the show. Thank you. Thank you, Ryan. Nauna siyang sumalang sa ating palabas. Ang pangarap ng ating susunod na wildcard finalist ay makilala bilang isang singer. Ngayong siya ay nagbabalik, may pagpatuloy niyang muli ang papangarap na ito. Kilalanin po natin siya. Gusto ko pong gumawa ng pangalan ko po. Tsaka po, gusto ko pong maging proud sa akin, si Daddy. And the winner for tonight is Astro Boy! Kahit po hindi ako nanalo nung dati po, gano'n naman po talaga sa contest, di ba? Siyempre po, may nananalo, may natatalo. Dapat po, sports ka lang. Deserve ko po na mapili po bilang wildcard kasi simula po bata pa po ako, talaga pong ito na po yung pangarap ko. At nabuhay po ako para kumanta. Huwag pong mag-give up sa dreams. Enchanting us with her exceptional vocals is Mayumi Morales, or simply, Yumi! Think of me waking, silent and resigned. Imagine me trying too hard to put you from my mind. Recall those days, look back on all those times. Think of the things we ever do. There will never be a day when I won't think of you. Summer fades, the fruits of summer fades. They have their season, so do we. God, please promise me that sometimes you will think. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yumi! Singing a song from the Phantom of the Opera. Ano yung title nun? Thinking of Me. Think of me po. Think of Me. All right.
Rufa, what do you say? Yumi, how old are you? I'm 16 years old po. Nako, Diyos ko, napakalayo pa ng mararating mo. For me, your performance was classic, elegant, apakaganda ng suot mo. Perfect ang makeup, accessories, hair, pati ang boses mo para sa akin. Ako, mahihirapan sila sa'yo ngayong gabi dahil favorite kita. Thank you po. Thank you, Rufa. Okay? Yes! Sabi kay Miss Rufa, wapak na wapak. Aba, talagang ang bangs Sabi niya nakakabago kayo na ng- wapak na wapak. Hindi ka talaga, ano ba? Mas may natin ngayon yung Europe na ano, something. So ikaw ay wapak na wapak. Gusto ko yung actually totoo, yung buong ensemble, yung outfit, yun nga lang talaga yung buhok mo, parang Santorin yung gala ka lang siya. Parang ang buon, ang sarap mong lapitan at makakapaggaling ka ng mga sakit. At saka gusto ko may drama ka eh. Yung may mga ganun-ganun ka, parang ka nababaliw, ganon. Gusto ko yun. At saka yung look, medyo may konting very, very light, nag-out of tune. Pero okay lang kasi parang kinakabahan ka. Pero sana next time, sana yung matindi na para makita yung vocal, ano mo talaga, yung range. Kasi mataas eh, operatic eh. Kaya, wapak na wapak. Thank you very much, King. Prof? Yumi, at 16, parang malayo-layo ka agad ang kaya mong gawin, ha? It will be a challenge for me to give you a low score. Medyo mahirap itong competition natin ngayon, ha? Dalawa pa lang ang contestants. Talagang, ano na? Dalawang 16 years old. Dalawang 16 na taong gulang na mga bages ang gagaling. Fabulous! Thank you very much, Professor. Maraming salamat, Tan Scouts. Okay, Yumi, lusot ka sa ating kortina, so I'll see you at the end of the show. Thank you, Yumi. Thank you po, Kuya Ryan. Hindi lang cute, ngunit ubod ng talentado pa. Abangan ang gagawin ng ating susunod at chikiting na pihadong kagigiliwan nyo sa pagbabalik ng wildcard episode na nag-iisang Talentadong Pinoy. Susunod! Batang Walastik, mga obra sa putik. Magic ang kanyang gimmick at mga Diyos-Diyosan na mababagsik. Abay palabas ngayon ay siksik na siksik. Kaya dyan lang kayo dahil ang wildcard night ng Talentado ay magbabalik. Talentadong Pinoy! Dito sa Tarlac! Talentadong Pinoy! Tuloy ang pagalingan ng talento dito sa first wildcard episode ng Talentadong Pinoy. Matalo man o manalo, proud na proud daw ang nanay ng ating susunod na wildcard finalist sa kanya. Ito po ang kanyang kwento. Congratulations, Ree! Siyempre po, nung in-announce na kung sino yung magiging challenger, mas masaya talaga kami. Pag-uwi namin, talagang kahit papaano may nauwi kami. Ikaw talaga ang talagang nagpasaya sa Sky Dome nung sumayaw ka na dyan. Nakakagulat kasi wildcard pa kami, wildcard contestant. Talagang kahit yung ano lang po, consolation lang, okay na po sa amin yun eh. Pero syempre, iba pa rin yung pakiramdam kung ikaw talaga yung mananalo. Pakita niya lang yung best niya, okay na talaga yun sa amin. Showing off her mastery at twisting and twirling, please give it up for Ree!
Hey! Woo! 5-year-old Reese with the hula hoops. Hello, Reese. Appear muna. Okay, dito ka, Reese. Diyan tayo sa gitna, ha? O, kunin ko na muna to, Reese, ha? Makipag-usap tayo sa ating mga scouts. Tita Rufa, ano sa My palagay mo? gosh! Grabe, grabe. 5 years old. Para ka manyika na talagang pag sinusiyan mo, hala, hula hoop lang ng hula hoop. Ilan years ka na nag-hula hoop, Reese? Ilang taon ka nagsimula mag-hula hoop, Reese? Ipo, 3. So, 2 years na, 2 Tita Rufa. years na. Sino nagturo sa'yo mag-hula hoop? ako lang po. Ay, ikaw lang? Bongga! At saka parang baliwala lang sa kanya, walang ka-effort. Talagang hindi ka nga ngumingiti. Parang wala lang. This is so easy for me. Bahala kayo sa buhay nyo. Alam mo, Reese, mukhang matatalbogan mo si Yumi tsaka si Paolo, ha? Kasi 5 years old ka pa lang. Hindi mo na-realize kung anong talent meron ka. At saka ang buong Sky Dome para Asan si namangha Mami? sa'yo. Asan si Mami, Kaya, Reese? Ayun, si Mami. Proud na Reese, proud. nako Reese, baka makita kita ulit, Reese, dahil sa sobrang galing mo. Palakpakan natin natin si Reese. Thank you, Rufa. Tita Kay? Ay, ang sarap mong iuwi sa bahay. Kung di lang malakas ang usog ko, day. Papalawayan kita mamaya, baka nausog kita. Nakakatawa itong batang to. Ang cute-cute mo, tignan. Hindi yung bawal siya. Hindi niya. Wala siyang idea na nakakaaliw siya, kaya nakakaaliw lalo. Napakabata mo, 5 years old. Diyos ko, nahiya ako. Makeup artist, gusto kong para tayo ng buhok. Nahiya ang bangs sa'yo, Day. Nakakaloka. Sa ngayon, sa pagkakaalam ko, dapat ikaw manalo. Oh, sa ngayon, ha? Hindi ko pa alam. Ba? Hindi ko pa alam. May 3 pa tayo, eh. Pero ang cute-cute mo, grabe. Masarap mo talagang iuwi. Wala siyang, hindi nga siya nakikinig. Tingnan mo, hindi nakikinig. Wala siyang Wala siyang pake. May sarili siyang mundo. Nakakaloka. Naiintindihan mo ba, Reese, yung sinasabi ng Ah? ating mga talent scouts? Parang fetus pa lang na siya mag-ano eh. Kasing liit, no? Parang, Diyos ko, tabi-tabi po. Ang cute-cute. Basta, ang cute-cute mo. Pag hindi ka nalo, baka mo ako sa labas. Pero dito ako matulog. Wapak na wapak! Thank you very much, Tita Kay. Kay Tito Professor Arnel. Nothing gives me a higher boost than watching contestants and judging them according to their talents alone. I don't need to hear their stories. I don't need to base my judgment because of how young they are. Pero ngayong pagkakataon na to, ang sarap. Kasi kanina nung una ka sumulpot, sabi ko, ay bata. Ang bata kasi laging may lamang eh. Nakakatuwa. At pagka may konting talent, pagbibigyan mo na. Pero ikaw, kahit idaan natin sa lahat ng mahigpit na pagsusuri, panalo ka! At ang pinakamatindi sa'yo, wala kang pakialam sa amin lahat! siguro, alam mo, si Reese, nung nasa tiyan ka pa lang na nanay mo, lumulun ng mga bracelet ang nanay nito. Doon pala sa loob, ano? Oo, ang galing mo. Wala talaga siyang pakialam. Wala siyang pakialam. Basta magaling ka. Darating din ng panahon, maunawaan mo yun. Thank you very much, Professor Arnel. Thank you very much, Talent Scouts. Okay, Reese. Naintindihan mo ba yung sinabi ng mga Talent Scouts? Nagandahan sila sa ginawa mo. Baka naman pwede mo kami pakitaan ng konting smile. Iyan. Shy lang si Reese. Okay, thank you, Reese, sa iyong ginawa. Okay? Maaari ka na mag-relax backstage. Thank you, sweetheart. Palakpakan natin si Reese. Kamay ang sandata ng ating susunod na talentado upang makapasok sa finals. Alamin kung paano niya ito gagamitin when we return dito sa wildcard episode ng Talentadong Pinoy. Mga kamay ng gumuguhit ng larawan. Mga kamay ng isang magician. At mga kamay ni Kuya Ryan sa ulo ni Medusa ay kanyang sinasabulutan. Sino sa kanilang papalarin makasama sa Battle of the Champions na kanilang hangarin? Ilang commercial na lang at inyong madadamay.
Nagbabalik ang pinakamalawak na local talent show on television, ang Talentadong Pinoy. Para sa ating susunod na wildcard finalist, ang pagsali daw dito sa ating palabas ang hinihintay niyang break. Makikwento ba tayo sa kanya? Bilang artist, kasi marami pong mga galing na artist talaga na hindi talaga sila din na-appreciate. One time na ako nakasali sa programa ng Talentadong Pinoy. Parang madali lang na-recall na ako yung sumali dun sa contest na yun. Malaking bagay sa akin para mapanood ako at makilala din ako ng mga ibang artist. Sana ito na yung break ko na inintay ko bilang isang artist. Creating his own unique work of art, please welcome Percy Denolo, aka The Hand Artist. The Hand Artist, Percy Denolo. Kuya Percy, dito po tayo. Kuya Percy, ano yung medium na ginagamit mo sa iyong pag-create ng art? Ito po yung putik, sir. Anong klaseng putik to? Any special kind of putik? Ito po yung sa punso. Bahay po siya na... Hindi, bahay ng ano? Yeah. Anay. Bahay ng anay. Akala ko ng nuno. So, Mas fine kasi yung tabi-tabi anay. po. Bahay ng anay. Yes, sir. Okay. Kay, what do you think? Okay lang sana eh. Ako sa umpisa nag-gets ko yung puno, nag-gets ko yung mga leaves and everything. Parang hindi masyadong ganun kalinaw yung ibon. Oo, lalo na nasa taas. Hindi, akala ko una ang anghel na hindi ko maintindihan. Medyo siguro kinabahan. Feeling ko kinabahan ka lang, ano. So, hindi to ganito ka fantastic yung talaga or amazing. Pasensya na, pero yun lang naman ang sa akin. Medyo hindi ko medyo hindi ganun kalinis. Ganun ka-solid yung pagkakagawa mo. So anyway, good job. Thank you very much, Kay. Okay, Rufa, before we get to your comments, I noticed you were looking at the other works. Kuya, eto, gamit mo yung mga daliri. Yes, sir. Etong mga dinidisplay mo dito, yan po ba ginamitan mo rin ng daliri o may ibang instrumento? Hand paint po talaga. Hand din Yes, yan. And then yan po, fix na o nasisira pa? Napipix ko siya. Mayroon akong ginagamit na fixative para ma-safe yung ating Okay. Rufa. Kanina, habang pinapanood ko yung VTR, sabi ko, Joseph the Artist is our Grand Talentado Champion. So sabi namin, there's always gonna be a comparison between anyone na papasok dito and si Joseph. Pero alam mo, once you started doing your work of art, nakalimutan ko na si Joseph the Artist kasi parang nasa iba akong lugar. You know, I just felt very peaceful sa ginagawa mong, you know, different images ng mga birds, tapos ng branches, tapos with the music. So, kung si Kay hindi masyado nabilib sa iyong performance, ako, bilib na bilib ako kasi talagang hindi madali yung ginagawa mo. And para sa akin, pwede mong gamitin to as
work. Pwede mo ibenta to sa mga foreigners, pwede gamitin yan sa bahay. And kahit na ako bumili ako ng ganyan, be sure i-display ko yan sa bahay. Kaya para sa akin, I love your work and I love your craft. Thank you. Thank you very much, Rufa. Okay, Professor, what do you say? Aliw na aliw ako sa'yo na parang may attempt ka pang mag-ballet doon sa kwadra mo doon. At the same time, nagulat ako sa movement ng iyong kamay na very smooth and plus, bigyan din natin ng punto yung naglalapat ng music. It was a total performance. It could have been so boring kasi siyempre yung ganitong art hindi naman talaga pang telebisyon. Pero we've achieved something very special tonight. And manalo ka man o matalo, you have shared so much tonight. And I napapasalamat ako sa iyong ipinamala sa amin ngayong gabi. Salamat, sir. Thank you very much, Professor Enel. Thank you very much, Stan Scouts. Kuya Percy, maraming salamat sa iyong pinamala sa talento. Kita tayo at the end of the show. Salamat, Ryan. Thank you. Ilang linggo niya tayong pinamaha dati. Alamin kung maibabalik niya ang kanyang magic sa ating pong pagbabalik. Ito ang first wildcard episode ng Talentadong Pinoy. Sino kaya ang kanyang hinalikan sa larawan na ito? At mga sugo ba ito ng impyerno? Sila ba ang wildcard na hinihintay para Battle of the Champions? Makumpleto ang hanay. Ang paboritong talent show ng bayan, ang Talentadong Pinoy. Dahil sa perang kanyang napanalunan bilang 4-time defending champion, maraming naipundar na gamit ang ating susunod na wildcard finalist. Makikwento tayo sa kanya. Yung buhay ko nung nasa Talentadong Pinoy ako, syempre kasagsagan ng labang ko. 4 times akong champion. Syempre sobrang stressful. Nag-iisip ako kung anong ilalabang ko susunod. Dapat bago, dapat maganda. Yung hindi pa nakikita ng tao, di ba? Pagdating ng panlimang labang ko, biglang parang nagbago lahat. Kasi bigla akong natalo. Hindi man ako nag-e-expect na mag-Hall of Fame ako. Diba? Pero syempre, saan bilang contestant, bilang syempre mataas ang pangarap ko, parang na-disappoint ako. Hindi ko alam kung ano maramdaman ko. Pero nangingibabaw pa rin na yung saya. Dahil eto na naman ako, may chance na naman ako para ituloy na simulan ko. Showing us more tricks up his sleeve, get ready for Ian the Magician! A lifetime, 1,000 days have passed by since I held you close to me. If I could see that smile from my friend, I know that I could live again. I need you here with me. Heaven knows what to say, even though for right now you're so far away. I hope and I pray somewhere in your heart I'll always stay. Girl, maybe the sun doesn't shine without you. Heaven knows what it feels like to be without you. Feels like I took my last step and my last breath in my life ending. And to say just what I was feeling, girl, 'cause my sun doesn't shine without you. Girl,
ano na? Didinig na yan. Ang sweet mo naman. Parang magkamukha pa yata tayo. Okay, Ian, maraming salamat sa pagpapakitang gilas. Prop, ano sa palagay mo? Alam mo, hindi ko akalain mo nakakatuwa pala ang isang baklang magician. Natuwa talaga ako kasi parang ngayon lang ako nakakita ng ganon. Pero hindi ka naman bakla, di ba? Hindi po. Oh, pero ang husay mo, try mo. Kailangan diskubrihin mo rin ang magical world ng kabaklaan. Umpisa mo maging metrosexual. Oo. Para isang metro na lang homosexual ka na. Okay, alam mo, na-appreciate ko yung iba mong approach sa paglantad ng iyong tricks. Mabagal, pagkatapos dramatic, hindi yung the usual na charan! Na parang kahit mga bata, parang gagano na lang. Nakakatuwa. Parang it's fresh. Kahit ang konti-konti nung na ipamalas mo, gusto ko yung may punchline ka. Kasi kanina pa kami nag-uusap kung sino ba yung hinahalikan mo dyan. 17 anyos pa ako nito. Oo. Yan yung panahon na talagang delicious na delicious. Lahat talaga pinagkakaguluhan si Ryan. And well, wala naman ako makita masyadong fabulous, but then, as a whole, it was good enough. Good enough. Thank you, sir. Thank you very much, Professor Arnel. Rufa? Ian, I've watched your performances before and tama nga si Arnel, ibang approach mo sa pagiging magician. It's not the typical thing na nakikita mo sa mga children's parties. Ito, very subdued, may storya, and nag-iisip kang magician kasi when you were conceptualizing it, di ba sabi namin, ako, girlfriend niya siguro hinahalikan niya. O sino kanina pa kami nag-curious? Yung pala, ang punchline mo, si Ryan pala. You know, so yung audience, impact ka agad, nakukuha mo. Sana next time if I see you again, mas type ko yung ginagawa mo dati na parang high-tech with the computer. So I would like to see that again. Thank you, ma'am. Pero maganda to kasi may love story. And syempre everybody, especially yung mga Pinoy, loves a love story. Thank you, ma'am. Thank you very much, Rufa. Love story with Ryan. Thank you, Rufa. Kay, Yun, napanood na rin kita before. Ay, ma'am. Mas matindi ang ginagawa mo dati. Ngayon, umano ka, parang nasumimpli ka ngayon, pero pumunchline ka, tol. Maganda yan. Kasi ngayon, dapat ang magic, may konting comedy nilang para yung value ng entertainment, palong-palo. At saka bagay sa'yo, maging bakla, Sabi nga nila, sabi ko nga, sa panahon ngayon, ruler na lang ang straight. Sa sobrang konti nyo na lang, Ryan, ruler na lang ang straight. ay, huwag papakasiguro. Tsaka tanghali na lang ang tapat. Ayun yung mga kasabihan. Anyway, sana sa next act, kahit mapadito man o sa mga shows mo, gawin mo yan. Yung may comedy kasi very entertaining. Thank you, Popak. ma'am. Thank you very much, Kay. Thank you very much, Dance Scout. Ian, maraming salamat. Thank you very much, Ryan. Mama, chup-chup. Thank you very much, judges. Well, this is a fabulous surprise. Wrath of the Titans ang drama ng grupong ito. Kanilang talento, kaya'y makapanalo. At sino sa kanila ang mapipili? Makuhang wildcard para sa Ultimate Showdown ay makasali. Alam kong di ka mapakali sa aming pagbabalik sa ilang sandali. At tuloy pa rin ang pagkaklas ng mga talentadong handaan magpakitang gilas. March 30, SM Centro Las Piñas. March 31, SM Novaliches. March 31, Star Mall, Edsa Shore. April 13, SM Taytay. April 20, SM San Lazaro. April 21, SM Dasmariñas. April 27, SM Santa Rosa. April 28, SM Cebu. Kung tunay kang talentado, sugod na po kayo! Sino ang reaction shot of the day winner ngayong gabi? Ang iyong reaksyon talagang malupit, kaya 10,000 iyong makakamit. 936-2551 iyong tatawagan. Si Daki Dakanay, hanapin mo lamang. Nagbabalik ang inyong inaabangan tuwing linggo, ang Talentadong Pinoy. Of course, only here on TV5. 6 na taon nang magkakasama ang ating huling wildcard finalist at sana ito na ang kanilang pinakamimiting break na inaasam.
Ito po ang sabi nila. Mali po kami noon kasi po gusto po namin sumika at saka gusto po namin mapakita na mga taga San Pablo, Laguna po magagaling din po. Ang haharap sa ating defending champion ay wala iba kundi si Just Got Lucky! Wala po kaming pinanghinayangan kasi alam po namin na hindi lang po yun yung pagkakataon o yung huling pagkakataon na magkakaroon kami ng mga trial sa grupo. Malaking goal po para sa grupo namin yung makapasok sa wildcard ng Talentadong Pinoy. Kasi po, Talentadong Pinoy po yun eh. Yung makapasok ka sa kanila, yung makarating ka sa stage nila, malaking achievement na po para sa amin. Ready for the battle with their take on Greek mythology. Please welcome Clash of Gods. It's so lonely here. I can sense Well, this is a fabulous surprise. Clash of Gods. Magandang gabi sa inyo. Welcome back. Salamat po. Good evening din po. Ano yan? Kayong gumawa? Kami po. Tapos saan siya gawa? Sa goma? Sa Gama po. Alright. Very creative. Kay, Yes, oo. In fairness maganda. Parang nagulat ng yes. Hindi, gusto ko kasi may konsepto. Saka talagang iniwasan lang yung ulo eh. Para talagang hanggang huli, consistent yung karakter. Medusa, no? Gusto ko yun, pati yung angst, nando doon yung sayo nyo. Kaso itong klaseng dance na ganito ay ilang beses natin nakikita. Pero nagustuhan ko yung performance, so in fairness to me, nagustuhan ko siya. Yun nga lang, parang mas feeling ko may bubuga pa kayo eh. Kaya kung may chance, mas todo nyo pa. thank you very much. Kay, Prof. Ako naman ngayon ko lang kayo napanood. And I must say, I'm impressed with the discipline na pinamalas nyo sa stage. Kasi doon ako laging natatabangan eh. Minsan kasi pagka magpe-perform, pagka grupo, merong isang umihiwalay, binibigay lang, 40%, yung isa merong bida, nahahataw, at doon lang sa kanya mapofocus. Na-appreciate ko dito, in spite of the bida sa gitna, yung babaeng may mga naghihimagsik na bulate sa ibabaw ng kanyang ulo, hindi na confined sa kanya, at the same time, hindi nyo rin siya tinabunan. And natutuwa ako na meron ako mga nakita na mga matataba at bilbilin, pero hindi ito naging hadlang para ako mag-perform with so much dedication. Lalo na yung nasa likod na yon, ikaw. Yan, yung parang tangki ng tubig ang katawan. Nakakatuwa kasi usually yan, pagka yung ang features mo, hindi by stereotype ay bagay doon sa gagawin mo, medyo nagdadalawang isip ka, bumebuelo ka, hindi ko yan nakita sa inyo. And dahil ngayon ko lang kayo nakita, ako ay na-impress. Ryan, this is a very unique experience for me, for Talentadong Pinoy. Kasi from contestant number 1 up to the last contestant, gusto ko yung hindi ko titingnan kung anong kwento nyo, kung ano lang yung panonoorin ko. And I will be basing the scores out of what I have seen only. Thank you. Salamat po. Thank you very much, Professor Arnel.
Guys, Clash of Gods, maraming salamat at na-impress ang ating mga scouts sa inyong pinakita. At ngayon, dahil kayo ang huling gustong pumasok bilang wildcard talentados, pumwesto na kayo sa gitna ng ating tablado. Thank you very much. Thank you, Ryan. Tawagin na rin natin muli ang iba mga talentadong nag-perform ngayong gabi. Talentados, please join us here on stage. Nakikita ninyo ang unang batch ng wildcard finalists. Dalawa sa kanila ang magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa ating third Battle of the Champions for a chance to win 1 million pesos. Now the scores have been tabulated, so jury, may I please have the final results. The chairperson of our jury tonight is our very own 8th Hall of Famer of Season 2, Beatbox Gore. Magandang gabi, Chairman. It's very nice to see you. Meron na po bang desisyon ng ating jury? Of course we have. We have Ryan. All right. Good to see you again, Gore. Thank you very much. Thank you. Dalawang pangalan ang aking tatawagin. At ang dalawang ito, parehong tatanggap ng 30,000 pesos. At magbabalik in 3 weeks for a final showdown para sa pagkakataong makuha ang last slot sa finals. Mga talentados, ilang beses inulit ng ating mga talent scouts how wonderful you guys were tonight. Good luck sa inyo lahat. Ang unang talentado na may pag-asang makasali sa ating third Battle of the Champions ay walang iba kundi congratulations, Reese! Apira, Reese! Thank you very much. Pasok ka sa wildcard finals. Congratulations at may 30,000 pesos ka na, okay? Reese, pwesto ka na muna doon. Okay, that was easy enough. Now here is where it gets interesting. Isa na lang ang may pag-asa pang pumasok sa finals and get the chance to win 1 million pesos. Talentados, it was very nice to see you once again back on our stage. But only one of you will now proceed to the finals of the wildcard contestants. Yan ay walang iba kundi congratulations, Yummy! Congratulations, Yumi. To all our other talentados, thank you very much, guys. Reese, dito tayo, ate. Okay, Yumi, ito ang 30,000. Enjoy, and I'll see you in 3 weeks. Reese, ito ang 30,000 na napanalo mo. Magkita tayo in 3 weeks, ha? Thank you very much, guys. Congratulations. And buhay pa ang inyong tsansang makapasok sa finals. Kaya pagbutihin nyo ang pag-iensayo. 3 linggo bago tayo magkita ulit. Alamin sa susunod na linggo kung sino pa ang mabibigyan ng pag-asa maging wildcard talentado sa third Battle of the Champions. I'm Ryan Agoncillo, and this is the best talent show on Philippine television.